Ang ating pong pag-aaral history ay namagana Jesus, the great high priest. So ano ba yung priest? Ano ba yung silbi o ano ba yung meaning ng pag-aaral ng isang priest? Noong Old Testament, ang isang priest ay ito yung napamagitan. One who intercedes for the people before God. Ito yung sa mga kultura noon, kapag yung city kailangan ng kasaganahan, yung priest ang mananalangin para sa Diyos para magkaroon ng ulan, para lumago yung ekonomiya ng city. Sa konteksto ng Bible, ang mga priest, ito po ay pinili mula sa bansang Israel, mula sa bansang pinili ng Diyos. Para sila ang pag-ministro sa buong bansa. Na kapag nananabahan ng buong bansa, ang mga priest ang nangunguna. Sila ay specifically mula sa pamilya ni Jacob. Aaron, kasi Aaron, kapit ba natin? Yung dati na nagkatrabaho. So si Aaron ay kapatid siya ni Moses. At sila ay mula sa tribe ni Levi. So, sino ba si Levi? Si Levi ay sa original na 12 na mga ni Jacob. Yes. Ang trabaho ng pinakapunang priest or high priest, siya ay mag-offer ng tinatawag na atonement sacrifice. Ang Holiness Day of the Year is called the Day of Atonement. Bakit? Kasi ito yung araw sa buong taon ay dinalaga ng Diyos sa kalendaryo na yung priest, pupunta siya sa loob ng temple, sa loob ng tabernacle, para mag-offer ng isang sacrifice ng dugo para humingi ng tawad para sa kasalanan ng buong bansa. So, ilinawin ko lang, yung dugo is, hindi siya actually nakakagil ng kasalanan. Yung dugo nito is isang lamb, sa perfect na lamb, wala siyang sakit, wala siyang pilay, wala siyang physical effect. Itong lamb na ito, dugo niya ay in-sprinkle sa pinaka-altar, yung part of the covenant. Tapos, hindi niya actually tinatanggal yung kasalanan ng mga tao. Kundi, ang nangyayari ay tinatakpan yung kasalanan ng mga tao para hindi siya makita ng Diyos. So, ibig ko sabihin na ang Diyos hindi siya nababawasan mo yung power niya. Hindi. Ang Diyos natin, siya, all-knowing siya, alam niya ang bagay. So, kahit na dugo ng tayo, anong dugo ng tayo niya, ay alam pa rin ng Diyos kung ano yung ating mga kasalanan. Pero, atonement means dahil na yung requirement para kasi ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan. So, merong mamamatay para sa iyo, substitute para sa iyo, yung dugo niya, yung kumakakit ng weight ng kasalanan. So, yung priest na ito ay yun yung gagawin niya. Tatakpan niya yung kasalanan ng mga tao for the full year. And sobrang high maintenance, sobrang delikado ng trabaho ng high priest. Na yung kanyang damit, kailangan meron mga may mga bells sa kanya sa ulo ng kanyang damit. Tapos may tali yung kanyang paa para kapag namatay siya sa presensya ng Panginoon, ihihilahin na siya palabas. Sa ating modern context, ang priest ay yung pinuno ng isang parokya. So, sino ba yung priest dito? Yung priest dito ay yung usually nag-officiate ng Mass sa Catholic Church. One of the functions ng mga priest ngayon sa modern context natin is katulad ng mga Old Testament priest. Kasi sa ating nakabis ng paniniwala, ang mga priest sila ay kumakain intermediary o tagapamagitan para
yung isang nagkasala, makahingi ng tawad na sa Diyos. Hindi tinatawag na sakramento ng konfirmasyon. So, kailangan mag-umpisal ka sa isang pare para maka-experience ka ng pagkatawad ng Diyos. So, ayon sa kanilang paniniwala, sa paniniwala ito, yung peace ang nag-dispense na kapatawaran in behalf of God. Now, sa Hebrews, kung babasahin ko sa next chapter, and mapapag-aralan mo natin ito next week, makikita po natin yung pangalan sa Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Melchizedek ay hari ng Jerusalem kung kaya ni Abraham. Mababasa natin yung kwento niya sa Genesis chapter 14, verses 17 to 20. So, 4 verses lang siya actually i-mention. Pero mataas yung pagkilala sa kanya sa Bible. In Psalms 110, sinabi na yung darating na tagapagligtas ay magmumula sa linya ni Melchizedek at hindi mula sa linya ni Aaron. Si Aaron ang kinikilala ang pinaka-pangunahing pakain ng mga Jews. So, sa ngayon, walang priest, pero kung sino yung rabbi, yung pinaka-pinuno sa isang synagogue sa modern times yun, eh kailangan descendant siya mula sa either tribo ni Levi or tribo ni Aaron. Pero si Jesus, hindi siya nagmula sa tribo ni Aaron. Kasi technically si Jesus ay mula sa linya ni Judah. Pero sinabi din dito sa Hebrews chapter 5 verse 6, si Jesus ay mula sa linya ni Judah, pero siya din ay mula sa linya ni Melchizedek. Paano nangyari yun? Sinabi ng Diyos sa Numbers chapter 18 na yung mga anak ni Levi at yung mga anak ni Aaron, hindi sila pwede maging natin. Tapos yung mga priests naman, or yung mga hari, hindi sila pwede maging priests. So, si Melchizedek, bakit siya sinabi na, bakit significant na sinabi ng Bible na si Jesus ay mula sa order ni Melchizedek? Ang pangalan ng Melchizedek, so pag nagkaroon ng anak na lalaki, pangalan niyo siya Melchizedek. Si Melchizedek, ang ibig sabihin ng Melchizedek, si Melchizedek, kung tayo ni Abraham, siya ay tumatay ng king. Ayan. So, kung tayo ni Abraham, si Melchizedek, tumatay siya bilang king of Jerusalem. At the same time, nagsisilbi siya as a priest. Bilang king, siya ay namumulong sa kanilang city. Pero bilang priest, trabaho niya ay ituro yung mga tao kung pagpunta sa Diyos. What is this such a big deal? Kasi nung tayo ni Melchizedek, nung tayo ni Abraham, madami mga Diyos-Diyosan. Pinag-aralan natin before. Si Baal, andyan yung mga Asherah, andyan yung mga Diyos-Diyosan dyan. Pero isang foreigner, ay sinabi na, naniniwala siya sa Diyos, naniniwala siya sa Diyos ni Abraham. And if you read dyan sa Genesis chapter 14, 20, pinapalihan ng Melchizedek ang Diyos, si Yahweh. At sinabi na ang Diyos ni Abraham ang goodness. So, hindi pa pinapanganak si Levi, hindi pa pinapanganak si Aaron. Pero si Melchizedek, kinikilala niya na ang Diyos ni Abraham, ang totoong Diyos. Si Melchizedek, ginagawa niya ang trabaho ng isang priest. Kaya sinabi ng Hebrews at ng Psalms 110 na si Melchizedek, mas magaling siya ang pagpusin kaysa kay Aaron. Sinasabi nila na si Jesus ay qualified ang kilalaning king at high priest dahil mula siya sa order ni Melchizedek. So ang tanong natin ngayon gawin, bakit si Jesus tinuturing na great high priest? So tatlong bakit po makikita natin sa akin po. The first is, si Jesus ang great high priest kasi tinupad ni Jesus yung tungkulin na pamagitan sa Diyos at sa tao. Sinabi niya sa verse 14 that we have a great high priest who has passed through the heavens. Sa atin, sa pass through, ano yan? Sabihin, dumaan lang siya. So parang, kanina, di ba? Papunta kayo dito, dumaan siya, twice. Di ba? Dadaan lang. Yun ba yung ibig sabihin? No?
titignan natin ito sa original na original na tweet. One was passed through, yung context ko nito, yung sabihin ay na-accomplish mo na yung gawain na ikinakapos ko. So, kung kunyari, ako, nung bata-bata ako, inutusan ako ng mga tubig na hugasan yung mga hugasin sa lababo. Tapos, sinabi ko na, mami, hugasan ko. After 2 hours, kung balik niya galing sa palengke, nandun pa din yung hugasin. So, ako ba ay nag-pass through? Diba? Or natupad ko ba yung inihatang sa akin ng ulit? Siyempre, hindi. At ano ang pumipilin mo? Kapag nalantan mo yung hugasin, naniniman mo na doon pa rin sa lababo. Hindi nang magulang. Nararamdaman natin. Pero di ba, may tayo na nalulubig pa rin mo. Hindi pa nila yung mga pa nila yung mga plato. Siyempre may inis tayo kasi hindi nagawa yung ating mga anak yung bagay na pinagkatiwala natin. Pero si Jesus, as the Son of God, Jesus the Son of God, He has passed to the heavens. Ibig sabihin, ano pa niya, trabaho, yung mission na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Paano natin alam yun? Kasi si Jesus, dumating siya sa point na, Lord, Ama, kung pwede lang na huwag mo lang ng dalasin dito. Pero, sige, kung yun ang lulupin mo, susundin ko. Kaya, let this pass away from me, but not my will, but yours be done. Bilang tao, nagkaroon si Jesus na moment na, next time na lang. And yet, in the end, Jesus submitted the will of the Father. Dahil sa pagsunod ni Jesus, ang gusto ng Diyos, na magkaroon ng isang perfect sacrifice para sa lahat. Ito yung sacrifice na magtatakip yung dugo niya, tatakip ng ating kasalanan, pero at the same time, aalisin yung kasalanan mula sa ating pagkatao. Na magbibigay sa atin ng kapatawaran, mag-aalis ng ng kasalanan sa atin forever. So, ayon sa author ng Hebrews, sino ba din Jesus kung ano yung tungkulin at kamiwala sa kanya ng Diyos? Na maging tagapamagitan ng Diyos ng tao. So, ano pong ibig sabihin ito para sa atin? Ibig sabihin, pwede tayo magtiwala kay Jesus Christ bilang ating direct na tagapamagitan sa Diyos. Hindi na kailangan lumapit ng inuman. Hindi po totoo yung sinasabi niya, Pastor, pag-pray mo naman ako kasi nalakas yung Lord. Hindi po totoo yun. Hindi rin, although pwede mong, parang lalapit ka sa akin para nagpanalangin ka para mas makilala mo ang Panginoon. Hindi ako yung magbibigay sa iyo ng kapatawaran ng Diyos. Hindi ako yung nagbibigay na ako sa iyo. Mag-pray ka na ganito ang karami, tapos punta ka sa ganito lugar. Tapos, papatawarin ka na ng Diyos. Hindi ako yung magbibigay sa iyo. Hindi totoo na malakas ang kung sino man sa atin. Kasi si Jesus Christ lang ang malakas. Siya lang yung pwedeng mamagdal para sa atin. So, hindi na kailangan pumunta sa saan, di ba? Gusto ko ng anak, punta ako sa Lenny's Hotel niya. Family ako. Hindi ko kailangan ng palnaka. Kung natuloy ang sambang gabi, siya na gabi. Di ba? Para lang hindi ng pabor attention na sa Diyos. Kay Cristo, pwede tayo kumawit, makakaasa tayo na titipin niya sa ating buhay. Pangalawa, si Jesus po ang ating great high priest kasi naiintindihan tayo ni Jesus. Naiintindihan ni Jesus yung ating mga pahinaan at pinagdaraanan. Minsan, or kapag malapit po tayo sa mga opisyal, kasi election, diba? Pupunta ako sa ganitong sa barangay, or pupunta ako sa munisipyo. Madalas, naghahanap tayo ng kakilala. Diba? Naghahanap tayo ng tinatawag ng pag-ibig. Yung mga tao pinagkakatiwalaan natin. Tapos, pag nakita natin siya, ganyan, kamusta, ganyan. Pati rin dito, kasi ganito eh.
ano yung ating sitwasyon. And, ina-expect natin na yung tao ito, naiintindihan tayo. Naiintindihan din tayo, tapos, naiintindihan nila kung ano yung sitwasyon natin, kaya tutulong sila. Na-expect natin na tutulong sila. Pero may mga pagkakataon naman, kapag nilagay ng musika dito sa ganyan, ay, session na, busy ako eh. Kaya, hindi ka makasikaso na yun kasi hindi ko department yan eh. Diba? Hindi natin sila may istorbo, kaya naman, hindi na tayo patulungan. So, kanina tayo nalakad para pag-iinit ito. Mabuti na lang si Jesus Christ, sinabi dito, for me to not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Ang Panginoon is kasi hindi siya suplado. Ayun nga yung nakakatuwa eh, di ba sa pagka-eleksyon. Yung mga opisyal, parang bayad-bayad. Puro yan. Kamay sa'yo, picture sa'yo, papaselfie mo ka, di ba? Pero pagdating ka, pag nakikita sa pwesto, wait, appointment, wait. Di ba? Sabihin mo na sa sekretary na dapat mo pala, ang hirap na sila puntahan. Pero si Cristo ay Cristo. Dahil naiintindihan na tayo. And it gives us comfort kasi may mga times na may mga hindi tayo ma-share. Doing testimony time. Tumagal din sa atin. Gusto mo share ko ito kung pinagdadaanan mo, pero hindi mo siya ma-share. Kasi natatakot ka na makaindihan siya ng tao or makaindihan nila maintindihan mo. Pero ang maganda nito, so, hindi yan tayo. Jesus ay sumayaran ng temptation in every way. Hindi ko siya nagkasala. Sinabi ito, one who in every respect was tempted as we are, yet without sin. Hindi natin pwede sabihin, hindi mo naman ako naiintindihan, Jesus. Kung nararamdaman ko, unique to sa akin, hindi mo naiintindihan kasi God ka. Pero, yes, Jesus is God. Kaya nga naiintindihan niya tayo. Pero at the same time, naiintindihan na kayo ni Jesus kasi naging tao din siya. Pinagdaanan na din yung mga pinagdaanan natin. Kung tutusin, more than qualified si Jesus. Para maging ating tagapamagitan kasi alam niya kung ano yung weaknesses natin. Alam niya kung ano yung pinagdaanan natin. So, paano natin i-apply ang katotohanan nito sa buhay natin? Sabihin, kung may pangangailangan tayo, unahan natin palagi yung lumapit. Kasi madalas, pag meron tayong na-encounter na problema sa buhay, ay pupunta ako kay ganyan. Asikasunin ko ito, pumunta ako kay ganito. Tapos pag wala na tayo gumagawa, tayo mananala. Si Jesus Christ padami yung last resort. Wala nang choice eh. Punta ako kay Jesus. Si Jesus dapat na muna namin comfort. Palagi. Kasi alam niya kung ano yung pangailangan natin. Alam niya rin kung ano yung mga feelings. Pero, on the other hand, huwag naman tayo prati. Di ba hindi yung pangailangan mo? Bigyan mo magandang kotse. Diba? Specific pa, diba? Pero bakit yung pinag-ibig mo sa akin? Diba? Sana naman, yung malaki na nakikipan siya. Ang permits, tapos aling ilaw. Diba? Si Jesus Christ, hindi ko siya directly na pag pupunta ka doon, mag-order ka lang. Si Jesus, ang ating high priest, kasi alam niya kung ano yung pinagdadaan natin. Alam niya kung ano yung family needs. Nakaka-relate siya sa atin. But He is also Lord. He is also Lord. Kaya, pwede tayo lumapit sa Panginoon, pero magpapagbabalang tayo, kilalanin natin siya ang may-ari ng tapat. Siya ang may-ari ng tapat. At siya may karapatan na magbigay sa atin kung ikaw ang nais. Pangatlo, makakalapit po tayo kay Jesus Christ at para sa Diyos na may kapayapaan dahil kay Jesus. Di ba yung mga anak natin na may kasalanan sa atin? Naalala ko yung tayo ng mga kapatid ko. Nagising ako, nasa Queens ko.
Tapos, after mga 10 minutes, nakakakuli ako lang meron na susulog sa loob ng bahay. Pagtingin ko, yung bunso ko kapatid, nagsigat doon sa loob ng bahay. Muli na lang, maliliit lang siya na papel. Na lang, walang laman yung papel. Pero nagsunog siya. Madami-dami siyang papel. Pero pag lang, lumakad pa rin ang konti yung kapon, pwede masunog yung bahay. Tapos, siyempre, ako yung reporter. Yung kapatid ko ng bunso, dahil alam naman na siyang kasalanan, hindi siya nagpapakita sa nanay ko. Sa siglet. Andun sa ako natutulog nila. At sa eskwela ng gabi, usually natutulog lang yung siglet. Nakasisa ng gabi, natutulog na siya. O, hindi ko siya kakain na. Kasi nagsunog siya ng siyempre, ako yung witness di ba? Oo. Kailangan magpalakas dahil nilalaglag yung bunso para lumaki yung ano. Problema dahil siya yung bunso. Hindi siya lang prosa. Actually, ang pagpapalala ng pagkatingan, bakit hindi nyo kasi nilaman? Yun. Wala ka na wala pa rin kasi sa mga pero nangyayari sa tuloy ko. Pero ang punto dito is, kapag yung mga anak natin may kasalanan, di ba? Hindi sila lalapit sa atin. Hindi sila maglalabing, hindi sila nanguhulit sa atin. Madalas naiiyak, bilang makapag-usap ng tao. And that is the effect of sin. Yun yung effect ng kasalanan sa ating tinatawag na samahan ng ating fellowship sa isa't isa. At lalo po sa Diyos. Nawawala tayo ng kumpiyansa, nababala tayo ng takot na kung baka parusahan ako or balikan ako ng Diyos dahil meron akong pagkukulat sa Kanya. Pero ang maganda po dito, sinabi ko sa verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace. With confidence, hindi ito yung magaling mayabang. Confidence, may kumpiyansa na kahit na kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, kahit na anong pagkukulan mo, kahit na anong pagkakamali mo, hindi ka itatakulan ng Diyos sa kanyang pamilya. The same way na yung paanak natin, di ba? Nakapasok ng tignan, nakapasok ng kaso, nawala ng cellphone, nag-fail sa exam, hindi naman hindi na kita anak. Hindi naman natin sasabihin natin mo, di ba? Wala naman tayo naman sa simple yun. Pero hindi natin sila ipatakwil. Mga anak natin for God. Ayun, si God, hindi siya ganun sa atin. Hindi niya tayo ipatakwil na bilang kanyang mga anak. Kung kahit magkasala sa kanya. Pero nasisigurado natin sa mahal. Nonetheless, dahil kay Kristo, pwede tayong lumapit sa Panginoon sa Diyos para humingi ng tawad. Pwede tayong lumapit sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Hindi kailangan na lumaan pa sa Panginoon para humingi ng tawad sa Diyos. Na punta ako sa store, kailangan kong humingi ng tawad sa Diyos. Panalangin ng buha ko. Bigyan ako ng dasal ng panawalan. Hindi ako yung padrino. Hindi ako yung kailangan ng padrino para sa iyo. Jesus Christ, Diyos. Siya na mismo yung kadawamagita natin. Pwede natin itulong yung ating mga kapulang, yung ating mga kasalanan, yung ating mga pangailangan. Pwede natin italin yung aming kasalanan. Maganda po ito na malaman po natin. Kasi ibig sabihin, si Jesus Christ, ang ating pong kadawamagita. Wala po sa daanan na hindi makapatawad. Makakaasa tayo ng Diyos na kapatawad at hindi tayo makapatawad. Madalas kasi, tayo ba yung nagpapaganda? Tayo ba yung nagpapataas sa hindi ako makapatawad ng Church? Sobrang laki ng ayun yung question ko yung
dati mo kukuha si Manoy yung touch, pero yung tubig, apat na oras ang mga kadas. Hindi mo mapatawad ng Panginoon ka. Alam ba natin kung gano'n ka-importante ang pagkahanan nito para sa atin? Sabihin, kung tayo naniniwala kay Kristo, yung matutulog naman niya kaya. Tapos hindi mo naman mag-iisip pa kinabukasan. Pero pwede natin ipagkatiwala sa Panginoon yung pagtulog natin at pag-isip natin the next day. Kasi may kapayapaan tayo na mamahinga, na gabi, knowing na hindi tayo mababayan. Bukas, tomorrow is another day. Tomorrow is another opportunity for us to experience ang grasya po. Kahapon, dumaan po kami dyan sa mini bypass sa umaga. Nakakita po kami ng crime scene sa Mexico City. So, meron isang pinakain dyan. Nakakalungkot lang kasi parang ano kaya yung story ng tao? Siya pinakain. And knowing na hindi na siya mag-iisip, wala siya magkakataon na kung ano yung pinakaman na yung mga tao. Pero tayo naniniwala kay Kristo, we have that hope. Na even if hindi tayo mag-isip na bukasan, alam natin na mag-iisip tayo sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin kailangan mahirapan yung sarili natin to earn God's favor. Na ito na daw, so you will have to gawin sa gabi. Kung depende lahat ng service niya, December. Kasi hindi mo sa akin bago sa bagos. Hindi natin kailangan ng makapag-party sa Diyos. Wala tayo sa posisyon ng party. Ibig sabihin, yung mga nakakala natin yung mga kasalanan na hindi makapatawad, pwede ito na patawarin yun. May patawaran na. Pwede tayo makipagtayo sa Diyos sa pamamagitan ng paglapit natin. Si Jesus yung ating kinagalanan natin before, siya yung ating advocate, siya yung ating tagapamagitan, siya yung ating padrino sa harap ng Panginoon. So kung si Jesus Christ ang ating great high priest, ibig sabihin, mapapagkakawalaan natin siya para sa ating pagkawalan. At meron tayong kapayapaan every day. Tinubad na ni Jesus yung kung ibinigay ng Diyos ang mas kanya. At yun ang sinabing tagapamagitan natin. So walang kasalanan na hindi papatawad. Tayo din actually. Wala tayong karapatan ng sabi na hindi ito papatawad dahil sa ginawa mo. Kasi si Jesus na napatawad na tayo. Hindi imposible makipagtayo sa Diyos kasi si Jesus ang ating tagapamagitan. Maganda rin yung malaman po natin na bilang ating great high priest, Jesus Christ, ang bawat isang naniniwala sa kanya ay ginawa niya priesthood, the royal priesthood of believers. Ibig sabihin, ang bawat isang believer na specific tagapamagitan, parang isang priest. Not in the sense na tayo yung nagbibigay ng papatawaran. O sige, gawin mo to, tapos papatawarin. Hindi yun. Kundi sa ating pong pananalang, kailangan natin yung ating mga kapamilya na hindi makikilala. Tayo nang sisilbing tagapamagitan nila. Sa Old Testament, ako bilang sa passage. Pero ito yung tinatawag na standing in the gap. Sa ating pananalang, dinidinig ng Diyos yung ating kagustuhan na yung mga tao sa paligid natin. Yung mga anak natin, alam natin sila. Patuloy natin sila ng disciple, ituro natin sa kanila yung mga alam natin kung sa Panginoon. Yung mga kapitbahay natin, yung mga klase natin, mga kaibigan natin. Turuan natin sila, bahagi natin sila sa kanila. Okay? Jesus. Sa mga passages in the Old Testament, sinabi ni Jesus na ibinibigay niya sa kanyang mga nagasunod ang susi ng pananampalataya. Hindi niya ibinigay actually yung susi ng pananampalataya. So hindi totoo na si Jesus na si Peter sa dami meron. Hindi rin totoo na si Peter siya yung gate keeper
Hindi sa atin nasusin ng katalagan kasi baka yung mga tao sa paligid natin, maranasan nila yung pagpapatawad ng Kristo. Paano nila mararanasan yun? Kung nakikita yung evidensya ng pagpapatawad ng Kristo. Kaya kung may kailangan tayo, meron tayong dinadahin sa ating puso, ilapit natin kay Jesus Christ. Naiintindihan niya yung ating mga pagkinahan, yung ating mga problema. At dahil may kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo lumapit sa Diyos. Pwede din natin ilapit sa Diyos yung mga tao sa paligid natin para makakilala na sila sa kapagitan ng ating Panginoon. Isama natin ang mga pamilya, kaibigan, at trabaho, pati na rin kaaway. Huwag natin kung saan ganun. Isama natin sila sa ating paglapit ng Diyos ng Panginoon Jesus. Let us worship Jesus Christ, for He is our great life.